Patuloy pa din nga ang iringan ng kampo ni Kai Sotto at ni Gilas head coach Chot Reyes. Halos 2 linggo na nga lang ang natitira bago magsimula ang FIBA World Cup, hindi pa din nga nakakapag-ensayo si Kai para sa Gilas. Sa isang footage video, nakita si Kai Sotto na nasa practice at nag-shooting lang sa court pero hindi siya nakasali sa full contact drill ng team. Hanggang ngayon nga kasi naghihintay pa din si Coach Chot at ang SBP ng resulta ng MRI ni Kai Sotto patungkol sa back injury daw nito. Ayon nga sa isang source, nagpa-check up si Kai Sotto sa Medical City, ilang araw matapos maglaro sa NBA Summer League. Ilang linggo na nga ang lumipas at wala pa din binibigay na kopya ng MRI ang kampo ni Kai tungkol sa resulta ng kanyang back injury. Parang dinaig pa ng kampo ni Kai ang sakit ng ulo na binigay noon ni Jordan Clarkson, dahil noong nakaraang buwan nga wala din pahayag si JC kung makakapaglaro ba siya sa FIBA World Cup. Ayon nga kay Chot, matagal na daw sinabi ng kampo ni Kai na meron na silang kopya ng MRI kahit matagal na silang nag-iintay na makahingi ng kopya nito. Nag-alok na nga si Chot na kung pwede, ang doktor ng Gilas ang mag-conduct ng MRI kay Kai para malaman ang totoong status ng injury niya. Gusto lang kasing makasiguro ng SBP kung talaga bang makakapaglaro si Kai o hindi sa FIBA World Cup. Kailangan na din kasing magdesisyon ni Chot sa Final 12 lineup ng Gilas dahil lahat naman ng player na nasa pool ay deserve makakuha ng spot sa national team. Pero dahil nga sa pagpapaimportante ng kampo ni Kai, lalong nagiging matalim ang mga salita na lumalabas kay Chot laban kay Kai. Ayon naman sa interview kay Kai, sinabi niya na kailangan daw niya ng 12 therapy session bago makarecover sa kanyang back injury. Nagbigay naman si Kai ng assurance na magiging okay na siya bago magsimula ang World Cup. May mga video din na nagpapakita na si Kai Sotto ay nasa gym at nag-workout na para bang wala itong iniindang injury. Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit hirap na hirap ang kampo ni Kai Sotto na pasalihin siya sa Gilas? Binibigyan na nga siya ng magandang opportunity para magkaroon siya ng magandang exposure sa international tournament, pero parang binabaliwala ni Kai at ng kanyang kampo ang opportunity na ito. Tapos na naman kasi ang NBA Summer League at alam naman ni Kai Sotto na malabo na siyang makapasok sa NBA. Ayon pa nga sa isang show ni Snow Badua sa Spin.ph, maliit na nga lang daw ang tsansa na makapasok pa sa NBA si Kai Sotto. Lalo na at pinapakita ni Kai na mahina ang buto niya para makipagbanggaan sa mga malalaking player sa NBA. Sabi pa nga ni Snow Badua, nakakahiya daw ang mga Pinoy fans sa ibang bansa dahil nagmamakaawa daw sila na paglaruin na si Kai Sotto sa NBA. Dapat siguro bumitaw na si Kai Sotto sa kanyang agent na Wasserman dahil paliit na ng paliit ang tsansa niya na makapaglaro sa pinakasikat na liga sa buong mundo. Dapat mag-focus na lang siya sa FIBA at sa Japan B-League para hindi masayang ang kanyang basketball career. Madami naman basketball players ang nagiging successful ang career kahit hindi ito maglaro sa NBA. Katulad na nga lang ni Renz Abondo at Ravenna Brother na bukod sa malaki ang sinasahod nila sa KBL at B-League, namamayagpag din ang career nila doon. Hindi naman siguro masamang mangarap ng sobra, pero dapat ay alam din ni Kai Sotto ang kanyang limitasyon sa basketball. Dahil sa kanyang back injury, madaming basketball scouts na nakasubaybay sa kanya ang mag-aalangan na kuhain pa ang serbisyo niya dahil pinapakita niya na hirap siyang makarecover sa injury niya. Nagbigay pa nga ng advice ang PBA legend na si Asi Taulava sa career ni Kai Sotto. Kung sakali daw na humantong sa hindi magandang sitwasyon ang basketball career ni Kai, sa kanya na daw ang PBA at doon niya ipakita ang pagiging dominante niya sa basketball.